Magandang araw mga kabayan. At dito po sa ating maiksing video, pag-uusapan po natin ang ginagawang investigation ni Rapi Tulfo sa usapin po ng fake news at binabanata ni Rapi Tulfo ngayon itong si Mita dahil hindi daw po tinitig daw ni Mita itong mga video na nagpapakalat ng sinasabi nilang disinformation patungkol po kay Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos at sinasabing isang tao na di umano'y kasama nila. Ano ang ginagawa ng tatlong tao sa isang pribadong kwarto at nakahubad. So, bahala na kayo mag-isip dyan. At pag-uusapan din po natin, mga kababayan, ang patuloy na pagtaas po ng ratings survey ni Vice President Sara. Pero bago ang lahat, shoutout sa lahat. At maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa ating ginagawang signature campaign ng Tay Kami Naman. Lalong-lalo na po sa mga napuntahan nating lugar. Bataan, Sambales, Pampanga, Bulacan, Quezon, Manila, Batangas, and now Laguna. Kaya abangan nyo po kami sa ating pag-iikot dito sa Laguna, Cavite, and sa Taguig, Makati, Parañaque, at iba pang lugar upang mabigyan ng pagkakataon ang mga kababayan po natin na gustong maghilahok sa gagawing petition po sa Supreme Court dito po sa Tay Kami Naman, signature campaign. Bring PRRD home. Alright, mga kababayan po natin. Sabi ni Rapi Tulfo, no? Bakit daw po hindi agad tinitik down ni Mita itong mga malicious at tinawag ni Rapi Tulfo na fake news or fake video regarding po dito sa kumakalat ditong video ni Bongbong Marcos, Lisa Marcos at sinasabing isang lalaki na kasama po nila. Nakabayan po natin, si Rapi Tulfo po ba ang nautusan upang i-counter itong video na pinalabas ni Tinches? O ginagamit lang ito ni Rapi Tulfo para sa kanyang political and personal agenda? Alam naman natin, mga kabayan, yung mga ito may pangarap para sa 2028. Pero, mantakin nyo mga kabayan po natin, napakaingay po nila sa mga ganitong klaseng issues. Napakaingay po nila sa usapin po ng West Philippine Sea. Pero pagdating po sa usapin ng flood control, abay, mantakin mo, napakatahimik ng mga gunggong na ito. Kasi nga po, ang involved dito ay si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Ito, punta na tayo dito sa ating main topic. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan nilike ang video ito, mga kababayan po natin. Okay? Sige, simulan natin, i-play natin. Can you see that? That's the president of the Philippines. Can you take that down right now? Or you need to fact check? And everybody knows that's a lie. That's deep fake post. You know that? Aba, napakatalino pala ni Rapi Tulfo ngayon, no? Kaya niya pala mag-examine at kaya niya titingnan ang isang video whether this is fake or deepfake. So, fact-checker na rin pala ngayon itong si Rapi Tulfo, mga kababayan po natin. Mismo nga kay Mita AI, tinatanong natin kung deepfake ba ito, AI ba itong video na ito or picture na ito. Ang sagot ni Mita, para sa kanya daw ito ay galing sa isang original na video, na screenshot or grab. O ngayon, bakit sinasabi ni Rapi Tulfo na base sa kanya nakikita, ito po daw po ay deepfake or fake news. Abay, alam mo, itong si Dinches matagal niya nang hinahamon, no? Itong mag-asawa, na kung talagang sila ay nagsasabi na deepfake at walang katotohanan, itong video na kanyang nilabas, kasuhan siya. Bakit tahimik ang kanya? O bakit tahimik po itong mag-asawang ito? At mukhang iniiwasan po ni Claire Castro na ito po ay pag-uusapan, mga kababayan po natin. Bakit si Rapi Tulfo gusto pag-uusapan? O alam na this. And why are you not taking it down? Sige, banata mo si Mita. So you need a fact check? For crying out loud. God damn. Please answer. The president is being disrespected here. Allow me, Mr. Chairperson. For this particular content, I think it's already been processed. In process? Process of... Son of a gun! Why not take it down immediately? Again, Putyang ina, mga kababayan po natin, no? Bida-bida na naman, no? Nag-grandstanding na naman ito si Rapi Tulfo. Naku po, mga kababayan po natin. Pero bakit blood control hindi ka nagmumura niyan? Rapi Tulfo.
go through bullshit. the stages, but we are in the Bullshit. process of No, fixing this no, it's being. No, I'm not gonna buy it, Mr. Mustafa. You know for a fact that that's a lie. That's fake news. Why would the president of the Republic of the Philippines be disrespected like this and you allow it? Okay. Ito mga kababayan po natin, sinasabi ni Rapi Tulfo, bakit daw dinidisrespect ito si Bongbong Marcos? Bakit yung ginawa nila kay Tatay Digong, hindi po ba yan ay isang disrespect din po? Bakit hindi nagsalita itong si Rapi Tulfo? Bakit tahimik itong si Rapi Tulfo? Anyway, mukhang umulan. Everybody knows that's a lie. Ito tayo. And you know that's a lie. But you said there's a process before this will be taken down. Shame on you. Okay, do you think you want to say something, Secretary? The fake post. You should take it down immediately. Why allow it to go for more than a week? Taken it down, but if the identical content that is affected, we will definitely take it. Attorney Chingson, you're Filipino, right? Kung Pilipino ka, patigdan mo na yon yung Pangulo natin binabastos. Sir, just to report, Mr. Chair, Mr. Senator, thank you for the time. May sa government reporting channel, So, yung mga ganyan kasi, no, hindi naman yan mababastos kung hindi nila binabastos ang kanilang sarili. And, tingnan nyo naman, no? So, si Rapi Tulfo, binabastos daw ang ating Pangulo. Bakit ang ginawa kay Tatay Digong? Hindi ba yan pambabastos? Ang ginagawa kay Vice President Sara, bakit tahimik po sila? O bakit ngayon dito kay Bongbong Marcos? Parang si Rapi Tulfo, yung taga-sita ngayon. At si Rapi Tulfo, yung taga-bantay ngayon sa mga bumabatikos kay Bongbong Marcos. Oy, Rapi Tulfo. Mukhang nagpapalakas po, mga kabayan po natin, si Rapi Tulfo dito kay Bongbong Marcos. Gustong magiging candidate yan for 2028. Naku po mga kabayan natin. Nag-iiba na naman si Rapi Tulfo. po, report po ito sa amin ng DICT. And upon reporting, all the links, the URLs that had this content were immediately taken down, Mr. Chair. And we did a sweep, an initial sweep after it was first taken down. Posible po na repost po ito with the different account, but definitely No, sir. 1.5 weeks na yung pinakita ng picture. February 2 na post hanggang ngayon, andun pa rin yung post na yun. Mr. Chair, may we ask po for the link and we'll immediately take it down. Thank you. Salamat. Ano lang. Yun lang ang kailangan namin. So, sumabahaba pa si Mr. Mustafa eh. Parang mustache. Parang gulay to eh. I'm sorry, Mr. Mustafa. I'm sorry. I apologize to you and to the chairman of this committee because I'm being emotional. I can't take it anymore. I'm sick and tired of being sick and tired of seeing all these deep fake posts, fake news. And you guys are not doing anything about it when in fact it's in your hands. You have the power to take it down, but you don't want to use that power. And that really what pisses me off, sir. My brother Bernie Mustafa, what we are trying to say is all of this fake news is messing our country. So this one way of begging you to do something, brother, because this is too much. Too much of this is not helping our country. And, too much brainwashing, too much of everything. So really rely on you on this to help us, brother. Thank you. Sir, Secretary Henry, ano po ba ang aksyon natin dito sa mga fake news na ito? Kasi ang alam ko, detect na tayo, di ba? Gusto na ni Presidente din talaga ito matapos. Ano po ba ang aksyon ng DICT po? Mr. Chair, with your permission, I have a short opening statement lang naman. Kahit mahaba, sir, basta matapos natin yung deepfake. So yan po, tinatawag nila deepfake itong video na pinalabas ni Chess. Pero ito lang mga kabayan po natin ang masasabi natin. No? Kung tinatawag nila na deepfake ito at sinasabi nilang ito po ay walang katotohanan, alam mo yung unang-unang challenge dito ni Mr. Dinches, mga kababayan po natin, regarding po, no? Dito po sa kumakalat na video ni Bongbong Marcos,
ay mag-file sila ng kaso. Dahil mismo itong nag-post na si Dinches, ang gusto niya mismo na patunayan nila na ito po ay deepfake or ito po ay fake. Dahil handa, di umano siya ha, galing yan sa kanya ha, handa umano siya na ilabas ang karagdagang video pa at handa daw po siyang patunayan kung ano po ang katotohanan. Dito po sa video na sinasabi nilang deepfake, mga kababayan natin. Di ba? So anyway, ang pag-iingay ni Rapi Tulfo, mukhang alam naman po natin dahil malapit na nga po ang 2028. At ngayon, itong si Bongbong Marcos, mukhang naghahanap nga po sila ng kanilang kandidato na ipantapat kay Vice President Sara. Mukhang malapit po itong si Rapi Tulfo Mukhang mataas po yung ratings ni Rapi Tulfo kumpara kay Lini Robredo, kay John Vic, o si Marujas hindi pa sinasama, kay Lini Robredo, mukhang pumapantay po sila kasi nitong si Rapi Tulfo. Alam naman natin na sumisip-sip ngayon itong mga Tulfo sa administrasyon ni Bongbong Marcos at maingay po sila sa usapin ng West Philippine Sea at ito po ay ginagamit ng mga diversionary issues. Pero pagdating po, mga kababayan po natin, sa usapin ng flood control project, pananagutan ng mga tunay na mastermind at involved po sa corruption ay napakatahimik nila, mga kababayan natin. Okay, punta po tayo sa ibang usapin. Ayan, so sinasabi natin kung bakit sila ngayon masyado nag-iingay. Kasi nga mga kababayan po natin, lalong tumataas ang survey ni Vice President Sara. Sa kabila po ng kaliwat kanan na propaganda at paninira po sa ating Vice Presidente. So malamang, no? Kaya nag-iingay po ito, kaya gumagawa ng kung ano-anong pasikat itong mga ito. Kasi nga, gusto nila tapatan itong survey po na lumalabas ni Vice President Sara. Mantakin nyo mga kababayan po natin, no? Kung ano-anong pambabastos, paninira ng mga alipores, mga deepfake, no? May mga PR firm pa nga na nagpapakalat ng disinformation sa mga Duterte, kay Vice President Sara. Pero tingnan nyo, makikita talaga natin na yung taong bayan ay hindi na po sila basta-basta naniniwala sa mga disinformation, sa mga fake news na pinapakalat sa social media. And kung fake man yung kay Bongbong Marcos, the people decide, no? Dahil ang taong bayan naman ang makakapag-alam, ang taong bayan is talagang napakasipag mag-research ngayon para mapatunayan whether ang isang video or ang isang content ay fake or totoo. So congratulations kay Vice President Sara sa patuloy na pag-angat sa kabila po, mga kababayan po natin, ng paninira nitong mga dilawan, bangag supporters, no? Na talagang gigil na gigil at galit na galit, no? Mantakin mo kahit yung ginagawa nating Tay Kami Naman signature campaign ay binabatikos nila, ganyan po sila kadesperado na talagang sirain po tayo. And tingnan mo naman sila, no? Nalilito na po sila. So yung sinasabi nilang unified na unified and unified opposition, tawag nila dyan, para ipantapat daw po kay Vice President Sara. Mismo sila ngayon ay nalilito. Sino ba talaga ang kanilang gagawing pantapat kay Vice President Sara sa sinasabi nilang unified opposition? Kung si Bak Aquino, no, gustong-gusto niya si Lini Robredo, no, si Dilima, gustong-gusto rin si Lini Robredo. Itong si Risa Ontiveros, gustong-gusto niya naman yung kanyang sarili. So, dyan sa sinasabi nilang unified, ngayong pangalang ay hindi po sila magkakasundo. Paano pa yung unified? No? Nalilito na po sila, nagkahilo-hilo na po sila kung sino ang kanilang gagamiting pantapat against kay Vice President Sara. At hindi lang po yan, mga kabayan po natin. Gumagamit na po itong mga pink lawan ngayon ng mga artistang hindi naman malinis. Yung mga artistang piling malinis po sila magsalita. At ngayon, ginagamit na nila ito as propaganda para i-promote si Lini Robredo. So, paano yan? Yung ambisyosa at nangangarap na si Risa Ontiveros, mukhang wala ng chance, mga kabayan po natin. Ay ginagamit ni Laila de Lima, itong si Nadine Lostre, para mag-promote dito po kay Lini Robredo. At syempre, yung mga iba pang pinklawan na artista ay pinapa-activate na po nila ngayon kasabay ng kanilang mga vloggers, troll farm, para hikayatin na naman. At ngayon pa lang, mga kampanya na i-promote itong si Lini Robredo. Naku po, ako sa iyo, Risa Ontiveros, dahil ikaw ay nilalaglag, dahil ikaw ay sinisiraan ng iyong mga kaalyado, no? Dapat banata mo ito sila, Risa Ontiveros.
Ito pa mga kababayan po natin. Okay? So, anyway, thank you sa lahat. At kung kayo po ay nakaabot sa video ito, huwag kalimutang i-like and share and makisubscribe na rin kung hindi pa kayo nakasubscribe. Ito pa mga kababayan po natin, oh. Tinawag naman daw po na fake news peddler ni Claire Castro itong si Harry Roque. Dahil po sa nakikitang bag na nakalagay sa gilid ni Bongbong Marcos. Ito ang challenge mga kababayan po natin. Ipakita ni Claire Castro at ng Malacanang kung ano talaga yung bumubukol sa gilid ni Bongbong Marcos. So kung fake yung picture or sinasabing yan ay lalagyan ng kanyang dumi, no? Sa kanyang tagiliran, kung talagang fake yan, dapat ang challenge dyan ay buksan nila. Pakita nila kung talagang walang ganon. No? Kasi hindi naman maniniwala ang tao kung sasabihin nila na fake news itong si Harry Roque. Fake yung kumakalat na videos and disinformation patungkol yan sa gilid na nakalagay, yung may bilog, no? Ni Bongbong Marcos. Eh kung talagang fake yan, yung lagay ng kanyang dumi, hindi totoo yan, na-misinterpret lang nitong si Harry Roque, nating mga kababayan na nakikita na may bukol talaga at parang may plastic bag, dapat buksan nila yan. Ipakita nila sa tao, patunayan nila na walang hiwa si Bongbong Marcos. Diba? Kasi, paano mo ma-justify na yan ay fake news? Buksan mo, pakita mo. Ito, naalala ko. Agaya nung ginawa ni Trillanes kay Senator Bongo. Sabi niya, mafia daw. Marami daw tato si Senator Bongo. So, anong ginawa ni Senator Bongo? Nagubad siya mismo sa harap ng media. Pinakita niya na wala po siyang tato. O, di ba, napahiya yung mga nagpapakaalat ng fake news at disinformation sa kanya. So, ito rin ang dapat gawin ng palasyo. Dito po, sa allegation, ayan, na nasa tiyan ni Bongbong Marcos, ay lagayan ng kanyang dumi sapagkat bulok na nga po ang kanyang bitoka at hindi na ito makakapagdumi itong si Bongbong Marcos. So, ito, patunayan nila. Napakasimple lang. Kasi mahirap na kina-counter mo, sinasabi mo fake news. Pero hindi mo naman pinapatunayan. Kaya yan ang challenge natin, no? Sa bungangerang tagapagsalita ng palasyo, mga kababayan. Ito, sabi nga natin, halos lahat, mga kababayan, na naninira po kay Vice President Sara, naninira po sa mga Duterte, is wala naman talagang credibility. Lalong-lalo na, itong impeachment against kay Vice President Sara. O, tingnan mo, Franz Castro, Trililing, Laila de Lima, sino ba yan? Anong credibility na sinasabi nila? No? Eh, yung inaakusahan nila si Vice President Sara, iniisang record, walang masamang record dyan. No? Lalong-lalo na, wala silang mapapatunayan. Si Tatay Digong, wala silang mapapatunayan. Lahat yan ay allegation lang. It's part of political propaganda. Kaya habang dinudurog nila, habang sinisiraan nila, ilalo pa itong tumitibay at lumalakas. Kaya kung sino man ang naniniwala, dito po, sa mga taong ito, itong si Claire Castro, Trililing, Laila de Lima, Media Man, Supporters Manila, o nasa gobyerno, sila ay matatawag natin na bobot, tanga. Matalinong hindi ginagamit ng kanilang pag-iisip. Kaya nakakabilib po itong si Attorney Rowena Guanzon. Diba? Shout out kay Attorney Rowena Guanzon sa kanyang mga paninindigan, sa kanyang mga matitinding birada dito po sa mga bumibira kay Vice President Sara. At pati po itong si Attorney Rowena Guanzon, no, ay hindi niya na rin po matanggap yung kawalang hiya na ginagawa po kay Vice President Sara. Itong mga kahayupan, itong mga kasinungalingan na ginagawa po nila para lang masira yung ating Vice Presidente. Ito, manoorin natin to. Wala nang magawa ang mga senador sa 2 taon, impeachment na lang. Isoli nyo na yung bayad namin. Isoli nyo na yung tax namin, kakasweldo sa inyo. Kung yan na lang din pala ang gagawin nyo dyan sa 2 taon. Ayan. Huwag na kayong magsweldo. Yung sinasabi ko. Huwag na sweldohan yung mga yan. Tama. Puro naman milyonaryo yan eh. Nakatakbo ba sila na wala silang milyon-milyon? Oh. Eh di, huwag na kayong tumanggap ng sweldo, nakakahiya na kayo. Lahat. Kahit na yung mga hindi nagnanakaw. Para fair. Oh, di ba? Fair is fair. Fair sa amin. Ang importante, fair sa amin ng mga taxpayers. Fair sa mga tao na nagbabayad ng VAT ng 12%. Sa tricycle driver na nagbabayad ng VAT sa 12% pag bumibili siya ng gamot. Fair sa amin na mga matatanda. PhilHealth namin at PWD, PhilHealth namin, solid nyo yung pera dyan ha. Hindi nyo pa sinusoli dyan ng buo ha. Kayo talaga ha. May Supreme Court. Oh, ayan, no?
Totoo yung sinasabi na ito ni Rowena Benson. 2 taon na lang, pero wala po silang ginagawa. Impeachment ng impeachment sila. Napakaraming problema ng ating bansa eh. At napakaraming dapat papanagutin. Lalong-lalo na po sa usapin ng korupsyon. Sa usapin po ng paninira or defake. Marami pong dapat linisin. Hindi lang po itong ginagawa nilang ang sinasabi nilang laban kay Bongbong Marcos. Marami eh. Sa mga Duterte pa lang, napakarami sa social media. Pero kapag sa Duterte ang paninira, anong ginagawa nila? Mukhang in-sponsored pa. Kasi nga, mas pinapakalat pa. Pero kapag kay Bongbong Marcos, agaran nilang tinitik down. Naalala ko nga po ng mga kababayan po natin na nirepost ko lang din yung kumakalat na medical result ni Bongbong Marcos, tinik down at sinabihan akong fake news. Pero nagtatanong na ako, kung totoo itong allegation laban kay Bongbong Marcos, dapat siya sumagot. Diba? Fake daw ako. Disinformation daw ako. Nagtatanong nga ako eh. So, ibig sabihin na sa kanila, napatunayan kung mali or tama yung mga allegation. Diba? So, ngayon, tingnan nyo kung anong kanilang ginagawa. Mas dinidiin nila sa paninira, mas pinapakalat nilang paninira sa mga Duterte, pero kapag sa gobyerno, tinatakpan at tinatago nila. Kagaya ng ginagawa nila ngayon sa usapin ng flood control. Tingnan mo, ICI, paano ginawa yung ICI? Para linisin ang kalat ni Bongbong Marcos. O nag-resign na po yung mga commissioner ng ICI. Kasi hindi nila makakayanan, hindi na nila kayang sikmurahin ang mga pagko-cover up at paglilinis na ginagawa po nila. Sino ang nagpalit ngayon ng tagalinis ng kalat nila? Ping Lacson, Tuta Soto, yung mga taga-House of Representatives. Ang bilis nilang ibasura ang impeachment ni Bongbong Marcos. Pero kay BP Sara, excited po sila ngayon. At gawin daw po nilang maayos, mahabang proseso ang ginagawang impeachment trial against kay Vice President Sara. Paano lang masasabi na patas ang kanilang gagawin? Ngayon pa nga lang, mga kababayan po natin, na hindi pa nagsimula, nagpapakalat na sila na maraming ebidensya against kay Vice President Sara. Kaya mga ito, dapat mahiya po sila. Kaya gaya ng sinasabi na Atty. Rowena Guanzon, mahiya po sila at ibalik nila ang sahod ng taong bayan. Kasi kung ganyan lang naman pala ang kanilang gagawin, anti-Duterte lang pala ang kanilang purpose sa pagiging senador at congressman, di dapat buwagin na yan. O kaya dapat huwag na sila magpasahod. Kasi mukhang nakikinabang naman sila sa mga nakaw na galing sa mga flood control. Pasok again, Rowena Guanzon. Yung court ruling niya, nasa na yun? Yung fair sa amin, ng mga taxpayers, at sa mga mahirap, na huwag nang magsweldo ang mga congressman, presidente, vice president, at mga senador. Kung fairness ang kailangan at sa ibang bansa ay nagde-declare na yung isang presidente doon, sa Venezuela ba yun? Nakalahati na lang ang sweldo ng lahat dahil nga wala na silang pera. Antayin pa ba natin na mangyari sa atin yan? Na halos sa lahati ng Pilipino ay nagugutom. Tama yan. Tapos ganyan lang ang performance ng House of Representatives. Di wag na nga kayo sumweldo. Huwag na kayo sumweldo para patas tayo. Di ba? Yung tax namin, mapupunta talaga para sa pangangailangan ng mga tao at para sa ating ekonomiya. Di ba? Kaya mga kababayan, subaybayan natin ang impeachment proceedings dahil ito ay napaka-importante sa ating demokrasya. Yon, tama yan mga kabayan po natin. Abangan po natin ang ginagawa nilang impeachment against kay Vice President Sara. Tingnan natin itong mga bias na ito, yan sila Abante, sila Luistro, yan si Kingkoy, na si Redon, abangan natin yan kung paano nila gagawin ito. At tandaan natin, hindi tayo papayag na gagamitin nila ang kanilang posisyon para tanggalin po ang Vice Presidente. Dapat manindigan po tayo. Agaya ng kanta na binuo ni Vice President Sara, dapat lumaban mga sakim durugin na dahil sa kanilang ginagawang propaganda against po sa opposition, against po sa lumalaban sa corruption. At bago tayo magtapos, tingnan niyo po yung ginagawa nila kay Deveste, kay Congressman Kiko Barsaga, sa mga retiradong general o sa mga aktibo na nagsasalita, pinagbabawalan nila, tinatanggal, kinakasuhan. So mukhang totoo yung sinasabing mayroon tayong nangyayaring de facto martial law. At huwag nating antayin, mga kababayan po natin, na magulat na lang po tayo, na wala na pala tayong karapatang magsalita. Kaya dapat maninindigan po tayo. At again,
No, salamat po sa lahat na nakikisa, sumusuporta sa ating ginagawang signature caravan, sa mga pumiperma, sa bawat pag-iikot po natin. Maraming salamat. At shout out po kay DJ Maha on TikTok na nag-assist po sa atin sa Batangas, kay Ma'am Dayan Flores na nag-assist po sa atin sa Lipa. Yan nag-assist po natin sa Calamba. Hindi ko po kayo maisa-isa. Sa lahat na lugar na pinupuntahan po natin, maraming salamat po. At sa mga riders, thank you po. Maraming salamat. At hanggang dito na lang. Pa-like and pa-share ng video ito. Mabuhay po kayo lahat. Mabuhay ang masama.